Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, muli kayo po ay aking i-update dito sa activity dito sa ating project. So, mga ilang araw din tayo na hindi nakapag-upload ng video at na-miss ko kayo. Sa araw pong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin nitong mga nakarang araw, no? Bukod sa tayo ay na-busy nung mga holiday season, ito po yung ating activity dito ngayon sa site. Para po mabigyan din po ng update natin yung mga viewers natin at saka yung mga subscribers natin na gusto rin pong magpagawa sa atin. So, yun nga po, sa ngayon po ay hindi ko pa po kayo ma-accommodate kasi marami pa pong ginagawa dito sa project natin. Bago po tayo magsimula at samahan nyo ako sa ating project update, ituturo ko po kayo dito sa paikot, ay introhan muna natin. So dito po sa area namin, sa exterior, nagsisimula na kami finishing, no. Kasama natin, bali siya po yung mga gumagawa ng mga moldura dito sa labas, no, yung may mga design, kagaya niya, no. So ayan. Ganyan po yung kanyang ginagawa. Ang tawag po diyan, moldura. No, mga retouching works. Retouching tayo at the same time, nakapag first coat na po tayo ng ating wall. So ito ngayon yung scope na ginagawa natin ngayon, painting. Tapos yung magkakabit ng ceiling natin, bali ang ilalagay po namin dito sa part na to, no, gypsum board. So dito sa part na to, ito yung CR. So dito sa part na to, bali kaya hindi pa po ginagalaw yan. Balak palakihan ng owner yung area na to. At the same time, hindi pa siya undecided pa sila kung ipapabuo ng tiles o kalahati lang tapos papipinturahan yung taas. Kaya ito, iniwan muna kasama natin. Retouching po siya ngayon. So, yan po yung scope natin ngayon. Bali, tayo po yung magpipintura ng loob at labas ng bahay na to. Tapos, yun nga po, yung pagkakabit ng ceiling, sa atin din po yan. No, tayo pong gagawa din yan. Tapos ito, yung plumbing. So, dito sa part na to, so, ito nga po, yung plumbing. Bali, yung ating sanitary line. So, tayo din po ang nai-award din po sa ating tong project na to. No? So, ito yung labas ng bahay. Yan, hanggang doon yan. Bali po yung taas. No, nakapag first coat na po kami doon. Tapos yun nga yung ceiling, exterior, no, PVC ceiling pa rin po ang kinabit natin yan. Bali tayo rin po ang nagkabit niyan, no. So ito yung likod na area nung ginagawa natin. Ayan nga po, no. Nakapag first coat na tayo diyan sa part na yan. So ito, pero marami pa pong mamasilyan dito sa loob. Tapos yun, kinabitan din po natin siya. PVC ceiling pa rin po ang kinabit natin. Yung roof, bali tigula ang ikakabit dyan. Pag nagkabit ng tigula, bibidyoan din po natin. Tuturuan kayo kung paano ikabit yung tigula. Gagawin din po natin yun ng video. So ito na po ngayon. Dito tayo sa taas, no? Dito sa part na to, bali ito nga po, no? Nakapag first coat na tayo ng mga wall. Tapos yan, nakapagkabit na rin po tayo ng gypsum board, no? Yung ceiling natin gagamitin, gypsum board. So, hinihintay na lang po namin yung iba naming mga installer para magtuloy-tuloy po yung pagkabit ng gypsum board, yung ceiling natin. So, bali yan po yung mga ano natin ngayon, yung ginagawa ngayon dito sa site, no? Bukod sa pagsusupervise sa site, bali may scope po tayo na binigay na sarili, no? Shoutout nga po pala kay Engineer Alan, no? Alan Wanico ng Wanico Builders. Binigyan niya tayo ng scope. Ito ngayon yung gagawin natin. Bali, itong part na to, bali, actually pwede na po sana itong i-tiles. Kaya lang po, si owner ay parating pa lang po galing ibang bansa, no? Para makapamili si owner ng tiles na ikakabit.
So for the meantime, naka-standby po yung flooring natin, no? Pinalinisan lang para po pag dumating na yung tiles, magpo-proceed na tayo sa installation ng tiles. So eto, dito sa part na to, may high ceiling siya kasi eto ay staircase, no? So ayan po yung ano niyan. Dito sa part na to, pagka dumating, pag magi-install na, bali ipapauna natin tong part na yan dito para pag binaklas tong scaffolding, nakapagkabit na tayo ng ating kisame. At the same time, napinturahan na rin po natin para bago to baklasin, hindi na gaanong malaki ang gagawin dito sa part na to, no? Kasi maglalagay pa yan dito ng ano yung sabitan ng chandelier, no? Yung sabitan ng chandelier niyan, dapat po nakakapit yan sa taas na matibay para po hindi lulundo. Huwag yung basta-basta isabit lang sa paring yung chandelier, kasi kung mabigat ang chandelier na ilalagay ay baka po biglang babagsak, no? Kaya dapat nakamount yan dun sa taas, no? Sa trusses. So dyan sa part na yan, maglalagay dyan ng chandelier. Tapos dito po sa area na to, no, nandyan yung kitchen sink dito sa part na yan. Tapos may cabinet yan dito sa taas, paikot hanggang dito, no? Kaya hindi na muna tinuloy yung pagmamasilya dyan dito sa part na to, kasi matatakpan din yung cabinet. So sayang lang yung materyales pagka itinuloy pa, kaya iniwan yung part na yan. So ito. So dito sa part na yan, exterior wall, no? Pipinturahan din po natin yan. Pero pag kayo po ay gagawa ng firewall o magpipintura ng firewall, no? Wag nyo lang po basta siyang pinturahan. So dapat po yung firewall nyo naka-waterproof ng maayos yan, no? I-waterproofing nyo ng maayos para just in case na dumating yung panahon ng tag-ulan, yung tubig hindi papasok doon sa loob ng bahay. So kung makikita nyo, ayun, no? Medyo gray yung kulay niya. Yan po yung kulay nung pang waterproofing namin na nilalagay sa firewall, no? Bali pagkatapos niyan, kakasahan dito sa part na to ng andamyo, tapos pipinturahan din po natin yan. So eto, dito sa part na to, no, kasama pa po sa gagawin natin yan. Bali pipinturahan natin yan dito hanggang sa loob, tapos itong mga hambat pinto. Tapos dito sa part na to, nandito yung dirty kitchen. So bali dito sa taas niyan, kakabitan po ng ano yan, ng bubong. Hindi po siya open. So ito. So ito naman po yung harap nung project natin, harap nung bahay na ginagawa natin, no? So kung inyong makikita doon sa magkabilaang side, no, nakapag first coat na tayo. Tapos yung gitna, kung inyong mapapansin, yung gitna na yon, wala po siyang masilya, wala rin pintura. Ang ilalagay po kasi dyan ay decorative stone, no? Yun nga po, antayin dumating si owner para si owner ang pipili nung ikakabit ng mga decorative stone. So yan.